Bagamat bukas pa ng umaga ang biyahe, minabuti na ng ilang kababayan natin na umuwi sa probinsya na sa bus terminal magpalipas ng gabi. Live mula sa Cubao, Quezon City, saksi si Dante Perelio. Dante. Yes, Igan, maagang nagsidatingan ang mga pasaherong uuwi ng probinsya dito sa Araneta Center Bus Terminal para nga makahabol sa first trip mamayang alas 5 ng umaga. Kahit nakapagpa-reserve na ng ticket biyaheng Iloilo ang magkaibigang Jolen at Esther, alas 5 pa lang ng hapon nandito na sila. Inagahan na raw nila para siguradong hindi sila mahihirapan sa pagsakay dahil sa dami ng bitbit. Sa mga oras na ito ay marami pang biyahe papuntang Bicol, pero fully booked na ang karamihan sa biyaheng Visayas. Pero di raw dapat mag-alala kahit chance passenger dahil nagdagdag daw ng biyahe ang mga kumpanya ng bus. Sa ordinaryong araw, tinatayang 4,000 pasahero ang bumibiyahe araw-araw. Pero ngayong magpapasko, umabot daw ito sa 10 hanggang 12,000. Dahil sa dami ng bumibiyahe, lalo pang pinaghigpit ang seguridad sa terminal. Bukod sa mobile patrol car na nakaantabay sa labas ng terminal ay may police assistance desk din sa entrada. May mga pulis ding nakasibilyan na nag-iikot at 12 gwardiya na nag-iinspeksyon sa bawat pasaherong pumapasok. Kasi first trip yung biyahe namin bukas. Tapos para hindi na kami makisabay sa mga ibang pasahero. Tapos para mauna kami doon sa taas ng bus. Mga pasalubong sa kapatid, sa nanay, tatay, tsaka sa mga kaibigan namin. Panghanda sa Noche Buena tsaka sa New Year. Fully book yung regular trip. Pero yung extra nila, marami yun. So may assurance Makakasakay. Tinan mo ngayon, 22. Marami pang bus ang hindi nakabiyahe. Igan, doon sa mga kapuso natin na ngayon pa lang pupunta dito sa Araneta Center Bus Terminal ay dadaan muna sila sa inspeksyon ng mga bagahe bago sila payagang makapasok sa loob ng terminal. Pagkatapos niyan, Igan, ay pwede na silang pumila sa bilihan ng tiket. At kapag nakakuha na sila at wala pa ang sasakyan nilang bus, ay dito muna sila mananatili sa waiting area. Pagdating naman, Igan, ng bus ay pwede na silang sumakay at makaupo ayon sa seat number sa kanilang mga tiket. Live mula rito sa Araneta Center Bus Terminal, ako si Dante Perelio, ang inyong saksi. At sa showbiz saksi, tears of joy ang umagos kina Ogie Alcacid at Regine Velasquez sa kanilang pagpapalitan ng I Do sa Nasugbu, Batangas. Bigatin din ang mga bisita sa tinaguriang Wedding of the Decade. Mula sa Batangas, saksi si Nelson Canlas. Sa saliw ng matamis na musika, nilakad ni Regine Velasquez ang daan patungo sa isang dambanang puno ng mga bulaklak kung saan hinihintay siya ni Ogie Alcacid. Tila pahina sa isang fairy tale ang eksena. Ang bride nakasuot ng pulang gown. Madamdamin ang seremonya kung saan ilang beses ding naluha ang dalawa dahil sa nag-uumapaw na saya. Pati ang mga bisita naantig sa kanilang exchange of vows. Ogie, this ring is the sign of the covenant I have made with you today. To love you with an eternal love. As I place it on your hand and receive it, you acknowledge that you are no longer your own, but mine. Ogie, I give you this ring as a sign of my vow, and with all that I am. Lalo nang nangako sila sa harap ng kanilang mga magulang na aalagaan nila ang isa't isa. In the name of the Huwag po kayo mag-aalala. Aalagaan ko po si Regine. At lagi po yun. Mula ngayon hanggang magpakailanman. At sa wakas, natupad ang pangarap sa kanilang sikat na duet. Ang matagal nang siyang kulang sa buhay ng isa't isa. Sila rin ang magpupuno sa kanilang pag-iisang dibdib. Ogie and Regine, I now pronounce you husband and wife. Ogie, you may now kiss your bride, Regine.
jeopardies of our lives, but to those Bigating mga pangalan ng sumaksi sa kasalan, kasama sa ninong at ninang si GMA Chairman and CEO, Attorney Felipe Gozon. Gayon din si Senior Vice President for Entertainment TV, Wilma Galvante. Abay naman sa kasal si Pangulong Noynoy Aquino na ikinampanya ni Ogie at Regine sa nakalipas na presidential elections. Sa reception naman sa beachfront, nakausap ng GMA News ang dating asawa ni Ogie na si Michelle Van Imren Moro. Masayang masaya raw siya para sa dalawa. Basta sayang-saya kami para sa inyong dalawa. Sobrang ganda-ganda ang ceremony ninyo at truly touching sa puso yung mga sinasabi nyo sa isa't isa. My children, my husband and I, mahal ko kayong dalawa. We all love you so very much and we're very happy for you. Mula dito sa Nasugbu, Batangas, Nelson Canlas ang inyong saksi. Napapanood po ninyo ng buo ang kasalang Ogie at Regine dito lamang sa GMA. At Joy to Forever, the Ogie and Regine Wedding Special. Ngayong linggo po yan, December 26, pagkatapos ng CAP's Amazing Stories. Sa ibang balita, dumadaing ang mga empleyado ng Manila City Hall. Hindi pa raw nila natatanggap ang Productivity Enhancement Incentive na inanunsyo ni Pangulong Noynoy Aquino. Saksi si John Consulta. Simple man ay enjoy na enjoy pa rin ang mga kawani ng Dole sa kanilang Christmas party. Bukod sa salo-salo, meron pa mga palaro. Ang tagpong yan, ibang-iba sa akin nasaksihan sa Manila City Hall. Ayon sa ilang empleyadong aming nakausap, di raw nila ramdam ang Pasko. Paano ba naman? Lipas na ang 15 na Disyembre, pero hindi pa raw nila natatanggap ang kanilang 10,000 pisong Productivity Enhancement Incentive. Masaya last year, ngayon hindi. Kasi naiutang na yun eh. Nautang na. May bigay po. Eh yung makakatulong sa pamilya. Depensa ng City Treasurer's Office ng Manila, nakasaad sa Administrative Order No. 3 ni Pangulong Noynoy Aquino na maaaring ibigay ang naturang bonus sa mga LGU employee base sa financial capability ng lokal na pamahalaan. Ang problema, wala na raw ipon ang lungsod ng Maynila. Nagtayo kami ng 2 bagong hospitals, free health services. Lahat ng savings natin napunta sa health services. Iba pa ang Productivity Enhancement Incentive sa 13-month pay na ayon sa batas ay pwedeng ibigay sa mga empleyado hanggang bisperas ng Pasko. Sa kabila niyan, mahigit 1,000 reklamo na ang natanggap ng Dole dito sa Metro Manila pa lang. Kahit ikaw ay casual, kailangan bayaran ka. Kasi regardless yung tenure ng iyong employment at regardless ng iyong pagbabayad ng sahod, pagtatanggap ng sahod, kahit ikaw ay daily wage, monthly wage. Pagmumultayan ng 1,000 hanggang 10,000 piso at maaring makulong ng hanggang 3 buwan ang sinumang employer na mapapatunayang lumabag sa pagbibigay ng 13-month pay. Para sa anumang sumbong, maaaring tumawag sa Dole hotlines na makikita sa inyong screen. Ako si John Consulta, ang inyong saksi. Sa ibang balita, nakatungtong na sa kanyang opisina si Senador Antonio Trillanes IV sa kauna-unahang pagkakataon mula nang mahalal siya noong 2007. Nakipagkita rin siya kina Senate President Juan Ponce Enrile at Senador Gringo Onasan. Sa isang press con, sinabi ni Trillanes na hindi siya magsusorry sa pangunguna niya sa pag-aaklas laban sa Administrasyong Arroyo. Pero napatawad na raw niya si dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Arroyo na nagpakulong sa kanya. At nang tanungin kung balak niyang tumakbong muli sa 2013 elections, yes, we will. We will have to revalidate that mandate. We will ask the people again if they want us to serve them as a senator. Samantala, nagharap ang 2 magkasalungat na dating NBI Director na sina Epimaco Velasco at Mariano Mison. Ito'y kaugnay ng re-investigation ng Interagency Task Force sa Visconde Massacre. Iginit ni Mison na ang grupo ni Hubert Webb ang nasa likod ng krimen. Credible na witness daw si Jessica Alfaro. Pero ayon kay Velasco, manufactured witness si Alfaro. Noong hawak daw niya ang kaso, ang mga construction worker ang itinuturing nilang suspect. Ayon naman kay Judge Secretary Laila de Lima, dahil sa magkaibang pahayag ni Mison at Velasco, mas nararapat bumalik sa bansa si Alfaro para sumailalim sa investigasyon.
Dumako naman tayo sa paghahanda ng South Luzon Tollways Corporation sa inaasahang pagdagsa ng mga motorista ngayong holiday season. Live mula sa South Luzon Expressway, saksi si Victoria Tulad. Victoria? Maris, bukas pa inaasahan ang pagsisikip ng daloy ng trapiko sa South Luzon Expressway. Bunsod ng mga nagsisiuwian sa probinsya para sa Pasko. Kaya naman sa mga oras na ito nananatiling maluwag ang southbound lane ng SLEX, maliban na lang sa ilang bahagi na karaniwan ng bottleneck. Bahagyang mabigat ang daloy ng trapiko na aming dinatnan sa Bikutan exit. Pero ayon sa South Luzon Tollways Corporation o SLTC, mani-mani pa raw yan dahil bukas at sa bisperas pa ng Pasko, inaasahan ng bulto ng mga magsisiuwian sa probinsya. Volume ng vehicles is 10%. Bali, ang volume ng vehicles sa dumadaan sa SLEX is 180,000 average per day. In-expect namin na tataas siya ng 10% sa holiday season na to. Ayon sa SLTC, sa mga bahagi ng Alabang Viaduct, Calamba Interchange at Calamba Toll Plaza, asahan ng pagsisikip. Gayun din sa bahagi ng Santa Rosa at Mamplasan. Pagtitiyak naman ng pamunuan ng SLEX, handa raw sila sa inaasahang dagsa ng mga motorista. Dagdag ng oras yung mga patroller namin, cancel day off, tapos sa lahat ng choke point, lalagyan namin ng tao yan. Bukod dito, may dalawa ring ambulansya na nakahanda pero para higit na matiyak ang kaligtasan ng lahat. Paulit-ulit na paalala sa mga motorista na siguraduhin nasa mabuting kondisyon hindi lang ang sasakyan, kundi pati na ang driver. Inanunsyo naman ng SLTC na libre po ang toll mula Alabang hanggang Santo Tomas exit mula alas 10 ng gabi ng 24 hanggang alas 6 ng umaga ng Pasko at muli sa pagsalubong sa bagong taon. Mula rito sa South Luzon Expressway, ako si Victoria Tulad, ang inyong saksi. At sama-sama natin saksihan, Balikbayan box na ipinadala ng isang OFW noon pang Setyembre, hindi pa rin dumarating. Una sa saksi, lechon na healthy kainin, kung tawagin ay organic. At mamangha sa makapigil hiningang pagtatanghal sa Great American Circus. Balitang hatid na nag-iisang liga ng katotohanan. Sa sama-sama nating pagiging saksi. Ang Petron Turbo Diesel ay kaakibat ng saksi sa paghahatid ng